Din kami ng eroplano dito. Ang unang tanong niya sa akin nung landing na kami, may pera ka ba dyan? Sabi ko, meron yata akong $550 na Hong Kong. Kasi galing kaming Hong Kong eh. Yeah. Yun lang ang laman ko at saka may card ako. O sige, pagdating natin sa airport, pakain mo lahat ng mga kasama natin sa eroplano. Gutom na gutom lahat yan. Yan. Maniwala ka sa akin. Hindi, pagdebatihan muna natin. Yun. Kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? To really present credible evidence kasi they will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction kasi To 16 senators. Sobra-sobra na tayong mga kasama. Sobra-sobra na. Pag binilang nyo, ang partido ngayon ni Bibi Sara, sumusobra na po. Ito, alyansa member to si Senador Lacson. Pero, pansinin nyo ang kanyang pronouncement. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano meron? O, kita nyo, nasabi na natin ito sa nakaraang vlog natin. Nilaglag at disinipot ng Alyansa Slate. Bakit? Wawa naman. Mag-isang nagsalita. Hindi, may kasama pala isang piraso. Saan napunta yung iba? Nung nangangampanya kayo, ikaw ang kailangan nila. Ikaw ang naging boses nila. Ngayon, ikaw na lang. Dalawa na lang pala kayo. Saan napunta yung iba? Nako, eto na. Patindi ng patindi ang usapin sa impeachment, mga kasama. Talagang merong mga pahiwatig na tutuloy. Pero, siyempre, may mga bagong senador at mga datihang senador ang nagsabi na hindi sila pabor sa impeachment. Ito ngayon, tatakbo ngayon ang usapin kung sino ba ang magiging hukom. Aba, yan na. Pero nakalike ka na ba? O, i-like nyo muna yung video natin at i-share. Bago tayo magsimula, isang like, isang share, samahan mo na subscribe at i-bell all mo po para nakakatanggap kayo ng notification araw-araw. Sino ang magiging hukom? Ang mga senador. Tansyado natin na hindi na uusad. Baka nga hindi umabot sa Senado eh. Baka dito pa lang sa ibasura na. Kasi may mga boses na na nagsasalita. Kagaya ng Senador Marcoleta, talagang handang-handa na siya. At sino pa? May boses na rin si Miss Amy, 'di ba? Sila kung sakasakali lang pero ito, bigyan natin ng magandang reaction ito kung ano na naman itong mga nabalitaan. Ikaw na lang at yung isa. Wala na yung iba. Baka umiiwas na. Kasi alam nila ganun kalakas. Muntik silang matalo dahil dito sa nangyari. Nagkaroon pala ng Alyansa Victory Party sina BBM at ang Alyansa Slate na bawat pangalan ng mga senador na tumakbo na wait lang Paano magkakaroon ng victory party? Hindi naman overall winning. Di ba? Baka ilan lang silang lumusot eh. Pansin nyo? Alam nyo yung mga babae na umalyansa sa kanila, andun na sa PDP. yung dalawa, talagang lumilipat na rin, mga kasama. Napansin nyo ba? Mamaya, merong boses dito para mapakinggan nyo. tema pa sa iba't ibang uri ng alak. Ngunit kagulat-gulat na hindi sinipot si BBM ng kanyang mga senatorial boss. Maliban Ilan na lang ang kasama. Isang piraso. Hindi na alyansa ang tawag dyan. Oo, ang tawag dyan, wasak-wasak na. Wasak na, mga kasama. Ito pinagkatiwalaan mo,
Itong talo si Ben. Talo si Abby. Oo, si Pia nanalo pero wala na rin. Ando sa kabila. Oo, si Lacson panalo pero no show. Ando na rin. Parang nakikita natin ando na rin, parang papunta na rin doon. Ito lang para napansin nyo lang, parang iba yung naging tono ng boses. Yung kanta ba, iba na yung nagiging lyrics sa totoong kanta. Eto si Ben Tumbling, siya lang yung nakita ron. Eto si Ate Camille, ando na rin sa kabila. Eto wala na to, talo to. Si Manny. Bong Revilla. Tito Sen, wala na, ando na rin eh. Hindi natin alam kung nasaan siya. Pero sabi nga doon sa, baka mamaya, mag-swing. Kasi napanood nyo ba yung video ni yung ni Ate Malu? No, na baka itong mga nanalo na partido ng alyansa, kung hindi pumunta sa mga Duterte, mag-swing. Merong mangilan-ngilan na mag-i-stay dito sa alkansya. Pero wala na talaga. Wala, talo rin yan eh. Kilala nyo ba si Starfruit? Talo rin yan eh. Tuloy natin to. Kay Lito Lapid, mukhang laglaga na ito to the Aruy. Hindi ba't nakakahiya? Si BBM, even in his so-called Thanksgiving bash with his alyansa, hindi siya sinipot ng kanyang mga nakasama, except kay Lito Lapid. On the other hand, ang hirap, no? Paano yan? Pag nagkaroon ng ito lang maiba lang tayo. Hindi kasi posible kasing ganito eh. Posibleng halimbawa nakaligtas na si Bibi Sara sa impeachment. Tapos mayroong magsulong na impeachment patungkol dito sa nakaupo. Wala siyang kakampi, diretso impeach. Sa tingin nyo, type nyo sa comment section para magkaintindihan tayo dito. Anong tansya nyo mga kasama? Pag si Bibi Sara ay natapos lahat to, hindi sumulong, hindi umusad ang impeachment, tapos merong tao, eto nanalo yung Duterte Youth Party List. Diba siya nag-post na impeachment dito, kaya naku po, eto na sinasabi natin. Oo, parang malapit na lumabas yung sa hula. Eto na ata yung babae ang susunod na presidente. At meron doon, sabi sa hula, baka hindi daw matapos nitong nakaupo ngayon ang kanyang termino. Hindi malabo mga kasama. Napapaisip ako, parang ganun ang nangyayari dito. Kuto nyo, wala nang kakampi. Tawagin niya si Pinsan o si Sanpit. Baka mamaya makatulong sa kanya. Oo, kaso parang hindi rin maaasahan yun eh. Pagdating sa mga ganyan, ang alam lang nun, pandudurobo sa kaba ng bayan. Tuloy. Si Pierre RD na ni minsan hindi na silayin ng ating mga kababayan ay araw-araw dinadalaw. Ayan, totoo yan. At pinaglalaban. Meron akong papakitang slide sa inyo. Talagang nagmarcha na ang ating kababayan. Magmula ng Belgium, Italy, basta buong Europa. Andun. Pinananawagan na nila na makauwi na si Tatay Digong para makapanumpa na. Gusto natin yan. Yan ang inaabangan natin. At gusto rin natin, doon sa 5 na nagpalibat kay Tatay Digong, easy ka dyan, boy! Wait, there's more. Easy ka lang, boy. Yan ang gusto natin, no? Saka ano kaya mangyayari doon sa 5? Parang mahina ang boses nila ngayon eh. Nung nakaraan, ang yayabang nila, di ba? Ngayon yung isa, si The Hire, hindi natin makita kahit anino. Diyan sa mga balita. Walang boses ngayon si Hire. Mukhang, meron ng takot. Kasi bakit? Pwede siya makulong. Pwede silang makulong sa ginawa nila. Paman, kahit na pagdating sa The Hague, Netherlands. Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi sumipot ang alyansa slate ni BBM? Maliban. Maaaring ginamit lang ang nila. Ang boss nila. Talagang ayaw na nila kasi nakita muntik matalo yung ibang partido dahil sa mga nangyari. Ikaw ba naman eh? Diba?
ikaw ang leader, ikaw ang namumuno, hindi mo man lang inawat yung pagdala kay Tatay Digong sa dahig. Samantalang si Tatay Digong, anong panahon nila, meron nagsusulong na impeachment dito kay Ate Lenny, hinarang niya. Ikaw hindi, wala kang boses eh. Kuya, kilos-kilos din, ha? Baka mamaya niyan, ang tao na magsalita, nako. Magkabaligtad na ang eksena, ikaw naman ngayon ang naku. Baka mamaya magboses ang taong bayan, impeachment, nako, kuya. Pakabait na. Huwag masyadong bira ng bira, ha? Ang kay Lito Lapid, narito ang dahilan. Mga tagay ng talunan ay cocktail menu na naiwan ng rehistro. Ito na siguro ang pinakamasayang menu na hindi nila binasa bago i-print. Ano kaya? Sa Thanksgiving ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, inihain ang listahan ng mga cocktails na ipinangalan sa kanilang Senate slate. Problema lang, may mga pangalan dito na nilampaso ng boto at hindi na sumipot sa party. Ano yan? Ang totoo nga, si Supremo lang sa mga nanalo ang dumalo sa pagtitipon. Kita nyo. Yung hindi nanalo, wala na. Ibig sabihin, ginamit lang yung amo para sa slate. Pero kung ikaw ay naninindigan at kakampi mo, di ba, kahit pa paano, punta ka dun. Di ba? Wala eh. Dalawa lang ang lumusot at tatlo ang lumusot, babae ang isa, pumunta pa sa kabila. Napapakiwari natin, parang ando na eh. Eto, panoorin natin ha. Dahil sa dahig, kumilos na ang ating kababayan. Bakit? Nananawagan na, naiuwi na si Tatay Digong. Yes, guys. Thank you po. Hoy. Hoy. Sila po ay mga nagmarcha. Sila ay parang pumunta doon sa park, no? At nagkaroon ng konting salo-salo at yun, panawagan na si Tatay Digong ay makauwi na. Pero marami kayong hindi pa nalalaman. Ang alin patungkol dito sa nangyari sa pagdala kay Tatay Digong. Ano yan? Hindi nyo ba alam? Kahit walang dalang pera si Tatay Digong noon, marami ang tumulong. Alam nyo ba? Doon sa mga tao na naghatid sa kanya sa dahig, siya pa ang bumili ng mga winter jacket. Sipin nyo, mantakin nyo ha. Ganun kabait ang Pangulo natin Duterte. Sipin nyo, pupunta ka ng dahig, wala ka dalang pera, bigla-biglaan kasi. Yung mga dorobo, may initusan, ihatid si Tatay Digong sa dahig, wala naman pala mga winter jacket. Si Tatay Digong pa ang namili. Inutos niya dito sa kay best friend. Ito, bigyan natin ng slide dyan. Sige. Alam po ninyo, nagulat ako nung sinabing magsasalita ako dito. Pasensya na kayo, uli ako nakadating, no? Pero alam ninyo, gulat ako na sasabihin ko alam niyo naman halos ang pagkatao ng ating dating Pangulong Duterte, no? Wala siyang ibang concern kung hindi ang Filipino people, ang kaibigan niya. Ang tunay na best friend niya, sinabi ko nung araw, hindi ako, no? Ang tao ang kanyang mahal na mahal. Alam nyo, makikita ko yan nung pagdating kami ng eroplano dito, ang unang tanong niya sa akin nung landing na kami, may pera ka ba dyan? Sabi ko, meron yata akong $550 na Hong Kong. Kasi galing kaming Hong Kong Yeah. Yun lang ang laman ko at saka may card ako. Sige, pagdating natin sa airport, pakain mo lahat ng mga kasama natin sa aeroplano. Gutom na gutom lahat yan. Kalaban niya yun yung pa yung nanghuli sa kanya. And then bilihan mo sila ng mga jacket nila kasi malamig. Hindi niyo alam yung mga istoryang yan. No? So nagkahiwalayan na kami. Dumating siya sa aeroplano. Binaba siya. Sinabi sa akin, dadalhin siya sa ospital. Sasabihin anong ospital, kung sinabi sa akin.
nalaman ko na lang kinabukasan ng hapon kung nasaan siya. So, these are mga pangyayaring hindi niyo alam, no? Nung unang umaga, kasi ako unang nakapunta sa kanya before the hearing. Sinabi ko sa kanya, Mayor, ayoko magpakita ng lungkot. Alam mo naman si Mayor, ayaw niyan eh. Magagalit lang sa iyo, sisimangutang ka lang. Baka hindi ka kausapin nun eh. Sabi sa akin, Bong, halika, upo ka dyan. Ngayon sabi sa akin, tignan mo yung kamay ko. Tanggap ko naman to eh, tignan mo. Ang gulo ng buhay ko, tignan mo yung mga palad ko. Nakita niya nga yung mga palad. Lahat ito. Sabi ko, may galit ka ba sa mga? Wala. Ano to? Epekto to ng leadership ko. No? Wala akong sinisisi kung sa tingin nila, pero sana bigyan nila ako ng pagkakataon na masabi ko yung ano. No? Sabi ko, unang-una ko tinanong kasi sa kanya, ano ba may pinirmahan ka ba dito? Wala, sabi niya gano'n. Anyway, yun lang, may warrant of arrest na pinakita sa'yo. Wala. No? So, naisabi ko lahat yun ng manifestation ko. No? So, wala na kami pinag-usapan. Yun lang pinag-usapan namin. Ano, may kumusta ang mga tao. Sabi ko, explain ko sa kanila kung how you reacted. Nung dumating ka, maraming nagsasalubong sa airport. Na wala namang pagkakataon na masalubong ka kasi you were west out and dinala sa ospital. Dinala kayo sa lugar na hindi ko alam. So, yun ang ano niya. Ang sa kanya, hanggang nung pangalawa at pangatlong bisita ko, tao pa rin tinatanong niya, kumusta ang ano. Sabi ko, kumusta okay lang ang bayan natin. Pero, hindi ko masabi sa kanya anong mangyayari. Ayoko magbigay ng mga negative reports sa kanya except na yung pamilya. But he was in a very high spirit. Sabi niya, hindi nga ako pinapakain dito, ayoko yung pagkain. Sabay tayo, kain dalawa. Sabi ko, sinamahan ko siya kumain. Sabi niya, pangit na pagkain dito. Sabi niya, gusto ko saging at saka munggo at saka daing. Sabi ko, gawa natin ng paraan na makakuha ka. Pero kaso, mahirap po talaga. Mahirap. So, yun ang mga, those are the things na gusto ko malaman yun na notwithstanding na ano ang nangyayari sa kanya, handa siya. Malakas yung kanyang sa aeroplano, siya ang tulog ng tulog. Ako 3 oras lang ang tulog ko sa aeroplano buong trip. Relax lang po si President. Kumakain siya, miski na hindi masarap yung pagkain. McDonald's lang yung pagkain namin sa aeroplano eh. Hindi enough. Oo, and then mabuti pagdating sa Dubai, may nagpadala ng fried rice yata yung kinain niya. Ay, salamat po doon sa nagpadala ng pagkain kay Tatay Digong nung panahon na dadalhin siya sa Dahig. Salamat po kung sino man po kayo. Kami po ay nagpapasalamat. At umami na to si Atty. At doon naman sa naghatid kay Tatay Digong, magpasalamat ho din kayo kasi nabilahan kayo ng winter jacket. Kahit papano, diba, inisip pa rin kayo ng ating Pangulong Duterte. Ang kaligtasan nyo, baka kayo magkasakit kahit na inaaresto nyo siya, pasalamat kayo. Alam naman namin at alam din ng Tatay Digong na ginawa nyo lang yung trabaho nyo. Ang gusto lang panagutin ng nakakarami, lalo-lalo si Aling Lolita, itong mga, yung 5 o kung meron pa, sila at sabihin na kung sino yung amo. Sino nagbayad ng eroplano at sino nag-utos, O si Lulong ba yan? O si Sanpit? O yung Kwak-Kwak? Aaminin nila yan pagdating ng dulo, pag nagkabistuhan na at nandun na sila. Ngayon, ano sigaw ng taong bayan pagdating dyan? Pag nagkaipitan na. O kayo, mga kasama. Ikaw na nanonood sa akin, anong komento mo? Type mo sa comment section para alam naman natin yan. At alam natin, papag-usapan natin na sila pala talaga ang may pakana para ilipad si Tatay Digong sa Dahig. Ngayon, usapin ng impeachment. Susulong ba yan? Palagay natin, hindi na. Bakit? Ito na yung mga bagong senador. Magsasalita at may boses. Pakinggan natin, simulan natin dito sa magiging hukom. Kung sakasakaling umusad man, ano sabi ni Ate Amy? Pakinggan natin to. Yes. As a senator, I will sit as a judge and will rely on the evidence presented.
Sorry? Palagay ko yung katibayan ng maghahari sa lahat. Wala pang paglilitis, wala pang pinapakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puros sa haka-haka, puros bali-balita. Puro haka-haka lang, puro bali-balita. Oh, ready ka na ba? Eto, for sure, ready na ito. Yan. Maniwala ka sa akin. Hindi, pagdebatihan muna natin. Yun. Kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Secret. Secret. Nag-guess nyo na mga kasama. For sure, may magbabayad dito. Lahat ng ginawa nila, ay pagbabayaran nila. Ano sabi dito? Ito pa ha. Pakinggan natin ha. Ito mga kasama. Yung analysis nyo at pag-uunawa kung anong ibig sabihin dito, kung matatansyon nyo lang sa pananalita aalamin nyo kung kaninong panig, nasa gitna ba, o talagang meron na siyang papanigan. Prosecution team of the House to really present credible evidence kasi they will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction kasi 16 senators. Sobra-sobra na tayo mga kasama. Sobra-sobra na. Pag binilang nyo, ang partido ngayon ni Bibi Sara, sumusobra na po. Ito, alyansa member to si Senador Lacson. Pero, pansinin nyo ang kanyang pronouncement. Kung ikaw ay nakakaintindi, alam mo na Meron laman. Kaya nga sabi, ngayon, mag-ready na yung mga, lalo na yung mga nagsipirma. Mag-ready na kayo. Baka kayo na ang isunod, sabi ni Aling Ledesma. Kasi kung kulang yung ebidensya, wala talaga Kasi will be answerable to the Filipino people. Paano ka nag-convict kung wala namang ebidensya? O napakawit ng ebidensya. Ngayon, paano ka mag-acquit kung napakatibay naman na ebidensya? So dapat evidence-based, lagi nakabase sa ebidensya ipipresenta ng prosecution team. Gets nyo? Kasi naman, yung mga hinain nila kay Bibi Sara, puro gawa-gawa lang. Gets nyo? Ano ba ang sabi ng COA? Yun lang naman ang pinagdidibatihan nila Ang sabi ng mga dorobo sa kamera, si Bibi Sara daw ay nilusta yung 125 million. Yun ang kanilang nilalaban. Pero lahat yan, political assassination. Political strategy, babasagin nila ang pangalan Duterte, tatanggalin nila ang pangalan Duterte, hindi na makatakbo si Bibi Sara sa pagka-pangulo. Ganun ang atake ng mga dorobo. Yan sa kamera, nagsama-sama sila, nagkampi-kampihan sila. Yan lang pinaglalaban nila. Ano sabi ng COA? Sinagot naman ng COA, di ba? Walang mali sa confidential fund. Sinabi rin ni Ombudsman Martires, ang confidential fund ay confidential. Dapat hindi nilalabas. Sinilip pa nila. Nagkampi-kampihan ng mga dorobo. Ngayon yung iba, talo na. Asa na sila? Asa na sila ngayon? Iba? Gago! Ang hirap. Nakakatawa. Nagado pa to. Sumideline pa sabi na nga kasi wag niyong pipilitin ang kagustuhan niyo na pabagsakin ng mga Duterte. Hindi kayo aabante. Eto, ano sabi rito? Bibi Sara urged Congressman Paulo Duterte to seek House Speakership. Wow! Ito na. Nako, ano kaya mangyayari kung sakasakali? Ito, nabanggit na natin ito kahapon. Ano ang kalalabasan pag ito si Congressman Pulong Duterte ang naging House Speaker? Magandang laban ito.
Magandang example ito. Kasi ginipit din siya ng mga bakulaw Ay subukan natin, tignan natin, abangan natin itong mangyayaring ito. Sana, Congressman Pulong, ilaban natin yung pagiging House Speaker mo. Tapos, bigyan mo ng twist. Lahat ng mga dumorobo sa inyo, kwento muna lang sa amin sa susunod na mga panahon. Tuloy tayo dito. Mali na naman. Baka mawala sa ere. Kagaya nung nakaraang video natin, sobrang excited natin na wala tuloy yung video. Duterte has urged her brother, Congressman Pulong Duterte, to consider being House Speaker in the 20th Congress. In an ambush interview, the VP said she talked to her brother about seeking the speakership or being a House Minority Leader. The congressman has been re-elected for a third term as Davao City 1st District Representative. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi ba siya sumagot? Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Kung hindi ka manalo ng speaker, then kunin yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. But while Pulong weighs his chances, the camp of House Speaker Martin Romualdez earlier said he has secured over 240 signatures backing his stay in Self-proclaim mo lang yan na secure ka sa 200 plus na nanalo. Ewan ko lang baka mamaya magbago ang ihip ng hangin at meron din pa-impeach kanino. Nako, ayan na sinasabi natin Ito mga kasama, meron ng mga ugong-ugong nagsisimula na ang laban manok patungo dito. Laban manok, sorry. Hindi. Kasi 2028 election Parang nagsisimula, nag-start na sila. Merong mga team na nabubuo. Meron tayong nakita. Kapapasok lang. Baka daw mag-tandem. Ay, saka na natin pag-usapan, Para mas maganda, malayo pa naman Malayo pa yan. Nababalikan natin. Kasi maaga pa to Ito yung mga tandem-tandem na to. Pero sasabihin ko lang sa inyo. Sa 2028, mabigat na kalaban si BP Sara. Yan ang masasabi ko lang Mabigat na magiging kalaban o katunggali nila pagdating sa presidential candidacy o presidential race. Hindi nila kakayanin ang BP Sara. Kasi ngayon pa lang, itong midterm election pa lang, convincing na ang taga Mindanao, OFW, Bisaya, Luzon, merong part sa Luzon na mga hindi bumoto sa alyado ng PDP, pero ang nakararami, sabi nga ni Rodero dito kung hindi lang nagmagic ang makina, baka Duterte pasok +2. Totoo! Kasi pumasok yung +2 mga kasama Yung Duterte nga yun lang ang sinasabi, baka yung magic nga ng makina ang umiral. Sabi ni Rodero dito. Hindi mo may tatanggihan, marami rin ngayon ang nagsasalita at nagiging boses dyan. At meron pa, naghain Papa manual counting. Sana, kung matutuon man yan na manual counting, lumabas ang katotohanan. Diba? Ganun lang kasimple. Confusing signal from admin. Ano itong signal from admin? Confusing signal from admin. Na impeachment. Tignan natin kung ano yung mga salaysay dito. Now that the new complexion of the Senate is clearer, one of its tasks becomes more evident as well, to get ready for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At least, physical preparations are in full swing. Maroon robes for use of senator judges have been picked, but measurements of new Senate members will still have to be taken. There are already designated rooms for participants, from the prosecution and defense groups to the legal team of Vice President Sara Duterte. The Senate leadership is confident of an impartial trial, even if some of the impeachment judges are known allies of the Vice President. Historically, hindi. Dahil nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati, kinakalaban nila ngayon yung mga nag-endorse sa kanila dati. Hindi ko sinasabing hindi iral, pero again, each to each his own. Nagbabago yan sa kada sitwasyon at sa kada tao.
The impeachment trial is expected to start in July or after President Bongbong Marcos delivers his fourth State of the Nation address. And the lower chamber is gearing up for trial too. Incoming party list representatives Laila De Lima of Mamamayang Liberal and Chel Diokno of Akbayan have already accepted the offer to replace House prosecutors Loreto Acharon and Jill Bongalon. Acharon and Bongalon both lost in the recently concluded midterm elections. De Lima denies she accepted the job for personal gain. I'm not the kind of person who does things out of personal vendetta or vindictiveness. It's all about really contributing to the attainment of justice and accountability. Ultimately, ang huhusga ay yung taong bayan. Pero kung magkamali ang Senado, magkamali ang majority ng mga senator, Uhusga ang taong bayan, hindi mo ba nakakarami ang humusga nga sa inyo, taong bayan? Tapos ayan, meron na naman kayong pahapyo. Ano ba yan? Hindi na kayo magtigil-tigil. Kakapanalo mo lang ulit, ha? Sa representative. Anak naman ng bugi. Tama na. O mag-service na lang na maayos sa gobyerno. Huwag na yung puro puro hinanakit sa puso, damdami na. Huwag na. Diba? At ito sasabihin lang natin na mga kasama, ang magdidesisyon talaga, taong bayan. Kaya nga maraming pumabor kay Bibi Sara at Tatay Digong eh. Mahal na mahal nila ang mga Duterte. Kasi maganda ang ginawa. Kesa sa mga pahapyaw na wala naman daw ginawa, sabi ni Aling Juliet, may masay lang, oo, wag na. Sabi nga ng iba, wag na kayong magtalo-talo tapos na ang eleksyon. Ang gawin nyo na lang, magserbisyo na maayos, at tapat sa taong bayan, wag nang haluan muna ng mga away politika. Kung umabot ka sa video na ito, mga kasama, sabihin mo kung saan lugar ka ngayon. At syempre, shoutout sa iyo, ha? At ayun, bibigyan ko kayo ng magandang mga upload reaction video at i-like and share nyo ang video natin. Maraming salamat. Bye-bye!